Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Alam natin, di ba? Alam natin lahat ang salaysay. Gutom ako't inyong pinakain, uhaw at inyong pinainom, walang saplot at inyong dinabitan, walang matirahan at ako'y inyong pinatuloy. Ano bang gawin ninyo sa pinakamaliit ninyong kapatid ay ginawa na rin ninyo sa akin. Madalas ito ang nagtutulak sa atin upang magbigay tsaka tumulong. Dahil alam natin na sa mukha ng mahihirap, masasalamin ang mukha ng Diyos. Sa ating talakayan ngayong araw na ito, alamin natin na magkabilang mukha ng pagkakawang gaba kasama ang ating kapatid na si Benji Abad. Brother Benji o Benji, magandang araw sa iyo. Magandang hapon po, Father. Thank you for having me. Nadinig ko na ikaw pala ay isang tagapanguna sa paglalagay ng soup kitchen. Opo. Sa isang lugar sa Quezon City. Opo. So, ano ito? Paano ka napasok dyan? Nung May po 2012, naglalakad po ako along Quezon Avenue. Pupunta po ako sa isang handaan, may birthday celebration ni Kainan. Along the way po, sa tapat ng isang restaurant, may nadaanan akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi po niya yung basurahan. So naisip ko kung maaawa lang ako, that's the end of it po. Naawa lang ako. Ay, kakaawa naman, tapos iniwan mo na. Marami po kasi naawa lang and that's the end of it. So nag-decide po ako na maglagay ng isang lamesa kada Sabado, una once a week, para yung mga dumadaan na mga namamasura, tsaka yung mga natutulog sa kalye, meron silang puntahan na at least pwede silang kumain pag at least once a week ng matinong pagkain, yung one full meal. So doon po siya nagsimula. Lumawak na ang inyong gawain. Opo, naging 3 times a week na po, Friday, Saturday, Sunday. At hindi mo na personal din na crusade, ano? May mga involved na marami pong tumutulong, napakarami po. Paano mo maiuugnay ang pagkagutom at ang pagiging bukas sa espiritualidad, sa pakikipag-ugnayan sa Diyos? Paano na-enhance na ginagawa mong ito? Yung bukas po ba para sa kanila or para sa akin? Ng spiritualidad? Isa iyo. Pati din sa kanila. Meron, I'm sure they're also taught how to pray during the session. Yes, they are. First po, sa soup kitchen namin, religion is not really a factor because kahit sino pwede ka pumasok. Opo, meron pong mga Muslim na kumakain sa amin, merong mga Buddhist, merong mga hindi naniniwala sa Diyos. We really don't care. Nag-serve din kayo ng dinuguan? Pag bihira po, kasi minsan po meron pong iglesia rin, so we respect their faith. Okay. And pag ang naihanda namin puro baboy, may dumating na Muslim, nagpapatakbo po ako sa grocery para bumili ng sardinas, para yun ang ibigay dun sa Muslim. So, ganun po ang nangyayari. Sa amin po kasi, basta gutom ka, kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, kaya ano reliyon mo, kaya anong pinaniniwalaan mo, basta pumila ka lang ng maayos. So, paano nito na pagyaman? Pakakainin ka namin. Halimbawa, ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Well, it gave me a purpose in life. Colorful din po ang dinaanan ko sa kabataan. So, I was searching for God. So, nung nagawa ko po ito, parang nagkakaroon na ako ng silbi sa lipunan, nagkakaroon na ng silbi sa spiritualidad. Matagal mo ba hinanap yun? Opo, dahil medyo colorful nga po yung buhay ko. So, hindi ko alam kung pala, no? Ano ba pinagdaanan mo? Masyado pong makulay. Lahat po ng kasalanan, nagawa ko na. Lahat na hindi ginagawa ng isang tao. Maliban lang po siguro sa pumatay at magnakaw. Halos lahat po ng hindi dapat gawin ng isang tao. Ba't hindi mo sila tinry? Na? So, ang dami mong pinagdaanan. Opo. Pinroblema ka na magulang mo. Sobra po. Pinroblema ka na asawa mo. Sobra po. You were into drugs. Yes. Wala.
Lahat ng iyan. Yes, I was into gambling, into womanizing. Every sin that you could imagine, I've done that. I was the worst nightmare a parent and a wife could have. Yun po, pinagdaanan ko. Sobra. And I'm thankful to the Almighty that He May gave me the chance. konsensya ka pa ba doon? Parang wala na po eh. Parang it's always... May alak ka na noon. Meron po. Gag ka pala eh. Opo, ganun po talaga noon. Pero ba't gano'n, no? Isang tingin ko sa'yo, alam ko ikaw isang mabuting tao. Ay, marami pong salamat. Oo. At hindi ko may isip na ikaw ay naging adik, sugarol, at kung ano-ano pa. Opo. So, yun, bahagi rin yan. Yung pinagdaanan mo yan, bahagi rin yan ng naging tunguhin Opo. Ito po. ng iyong proyektong soup kitchen. Kasi po, ngayon, I learned to handle these people. Yung iba po sa kanila, lasenggo, yung iba addict, yung iba kriminal. So, sila nakikinig sa akin dahil naaabot ko po yung isipan at puso nila. So, siguro that's the reason nagdaan ako doon sa dapat kong pagdaanan. Dati nga, nag-feeding kami eh. Tapos, sabi niya sa akin, rugby na lang yung bata. So, tapos kadalasan nun, karanasan ko is, ano gusto nyo kainin? Ulam baw. Ay, kaning baw. Kanin na may sabaw. Anyway, so, hindi ba ito nagiging, di ba pwede, Benji, na sabihin natin na nagiging dahilan para sila naman ay hindi na magsikap, di ba? Turuan mo raw mag-isda ang tao. Hindi yung bibigyan mo lang siya ng isda. So, anong take mo dito? Unang-una po, hindi naman siya araw-araw na ginagawa namin. And I do believe po sa sinabi nyo. But meron din po akong nabasa sa banal na aklat na hindi naman sinasabi ni Christ na pakainin ang deserving. Ang nabasa ko lang doon is feed the hungry. So, I took that as a sign na basta gutom, pakainin. Wag nang masyadong isipin ng dahilan. Kasi for me po, yung ibang mga makasariling tao, ginagawa nilang dahilan na pagkonsinti daw ang pagbibigay. Kaya hindi na sila nakakapagbigay. So sa akin, basta may pangangailangan at pwedeng tulungan, hindi na dapat mag-hesitate, hindi na dapat mag-isip. Kung may maibibigay, ibigay. Napakasarap naman. Sana maraming makasalubong sa'yo. Actually po, kahit hindi po feeding day, pag wala silang makain, they are free. Kinuwento mo sa akin kanina. Apo. Sabi ko, oy, formal na formal ka. Sabi mo, ito na lang po pwede ko isuot eh. Sige, kasi po sa akin, basta may kumatok sa bahay at meron ako, kailangan ng damit, kailangan ng pantalon, kailangan ng tsinelas, na ibibigay ko po lahat yon. Actually po kasi ang hiningi ko sa Diyos ang matinong pamilya, matinong asawa, binigay sa akin. So everything else that I own, I can give away. Even my own life for the poor. Kala ko naman sa'yo, even my own wife. Hindi po pwede. That's a gift from the Lord po. So, binibigay mo. Opo. Higit sa'yo bigay. Higit sa'yo bigay. Ang lahat po ng ito sa Panginoon. The earth is the Lord and everything in it. So, there's no reason for me to hesitate when someone is in need. So, pwede natin sabihin na hindi dahil sa soup kitchen, that's why you have become a better person. You were a work in progress from the beginning. Well, siguro po, sana nga po. Naging ano lang ang malakas na impact, ito na. Yung pong nakita kong kumakain ng manok galing sa basurahan, I think a Filipino does not deserve to eat from the garbage. Mayaman po yung bayan eh. Hindi dapat may Pilipinong nagugutom. Mayaman, napakayaman ng bayan. Dami nga nakikinabang. Konti lang po ang nakikinabang. Kaya ganito pa nangyayari. May mga nakikinabang nga. Opo, so konti lang. Oo. So, alam natin na ang iyong ginagawang ito, ang soup kitchen ay nagkakaroon din na epekto sa mga beneficiaries. Opo. Ano ang feedback? Well, yung iba po, dati mga nagmumura lagi, ngayon natututo ng magdasal, natututo ng pumila, natututong magbigay sa mga mas matatanda at mga bata. And ang feeding program po, Father, if I may,
hindi lang ang nagbe-benefit yung kumakain. Physically, they benefit. But sa kabilang banda, yun pong tumutulong at nagbibigay, their spirits and souls are being nourished. So, pareho lang po. May nabibigay, may nabibigyan, they all benefit from it. At meron ba kayo mga balaki na magkaroon naman ng mga programa na magtuturo sa kanila ng self-reliance, his livelihood, parang magkarugtong yan lagi? Well, ang problema po, Father, ginawa ko na yan, ang problema sa homeless people, kontento na sila na maging homeless. So every time na bigyan ko sila ng hanap buhay, pag naubos na yung puhunan, tumitigil na. So kaya ginawa ko na lang simple, basta pakainin ko na lang sila. I think ang pwedeng bigyan ng livelihood yung nasa squatters kasi may inuwian pa. Yung homeless po, wala na. Kontento na sila sa ganun. Pareho na nangyari doon sa DSWD. Opo. Di ba ibinibigay nila na ang puhunan, nauubos lang po, tapos wala na. Rata. Kaya yung pinakasimple na lang ang gawin, pakainin ng gutom, painumin ng uhaw. Ganun lang po. At mas simple siguro, mas magagawa. Mas simple, mas doable. Opo. Mas simple, less complicated. And I do believe po, Father, ang isang tao, basta may refrigerator, may sobrang pagkain. Kaya walang dahilan na pag kumatok ang isang gutom sa bahay, walang dahilan para hindi natin sila bigyan. Diyan ako ng iba. May refrigerator ako pero walang laban. Pero sige. Padadalan ko po, padadalan. Lalagyan ko na sobra. So, salamat sa iyo, Benji. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sa iyong pagbabahagi sa amin. Opo. At ilan po munang paalala. Huwag kayong aalis at magbabalik kami agad. Thank you, Benji. Salamat po. At magkita sana tayo.